Paalala, ang Book of Enoch ay hindi isinama sa Biblia. Ang aklat na ito ay tinatawag na apokripa. Marami ang hindi naniniwala sa mga nakasaad sa aklat na ito, ngunit may ilan ding nagsasabing ito ay may katotohanan. Una nang naitala sa Biblia ang pagkabanggit sa hula na mula sa aklat ni Enoch ni Apostol Jude na mababasa sa Jude chapter 1 verse 14 hanggang 15. Tungkol din sa kanila ang ipinahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan ng lahat. Parurusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos." At dahil nga sa propesiyang iyon na mula sa aklat ni Enoch na binanggit ni Apostol Jude at mababasa sa Biblia, ipinagpalagay na ang mismong apostol ay naniniwala sa aklat ni Enoch. Subalit anuman ang iyong maging paniniwala tungkol dito ay aming binibigyan ng mataas na respeto. Ang ikalimang kabanata, Aklat ng mga salita ng katwiran. Ang aklat ng mga salita ng katwiran at ng saway ng walang hanggang mga tagapamasid, alinsunod sa utos ng banal na dakila sa pangitaang iyon, ay nakita sa aking pagtulog. Ang sasabihin ko ngayon sa pamamagitan ng dila, ng laman at ng hininga ng aking bibig, na ibinigay ng dakila sa mga tao upang makipag-usap at maunawaan kasama ang puso. Gaya ng kanyang nilikha, at ibinigay sa tao ang kapangyarihan ng pag-unawa sa salita ng karunungan. Gayon din niya ako nilikha at binigyan ako ng kapangyarihang pagsabihan ang mga tagapamasid, ang mga anak ng langit. Isinulat ko ang iyong petisyon at sa aking pangitain ay lumitaw ng ganito, na ang iyong petisyon ay hindi ipagkakalob sa iyo sa lahat ng mga araw ng kawalang hanggan, at ang paghatol sa wakas ay naipasa na sa iyo. Ang iyong kahilingan ay hindi ipagkakaloob sa iyo, at mula ngayon ay hindi ka naaakyat sa langit hanggang sa walang hanggan. At sa gapos sa lupa ay mayroong utos na lumabas upang gapusin ka sa lahat ng araw sa mundo. At ang iyong kahilingan para sa kanila ay hindi pagbibigyan, ni ang para sa iyong sarili man, kahit pa ikaw ay umiyak at manalangin at bigkasin ang lahat ng mga salitang nakasulat sa kasulatang aking isinulat. At ang pangitain ay ipinakita sa akin ng ganito. Narito sa pangitain ay inanyayahan ako ng mga ulap at tinawag ako ng isang ulap, at ang takbo ng mga bituin at mga kidlat ay mabilis, at pinabilis ako, at ang mga hangin sa pangitain ay nagdulot sa akin na lumipad, at itinaas ako paitaas at dinala ako sa langit. At ako'y pumasok hanggang sa ako'y lumapit sa isang kuta na yari sa mga bubog at napaliligiran ng mga dila ng apoy. At ito ay nagsimulang matakot sa akin. At pumasok ako sa mga dila ng apoy at lumapit sa isang malaking bahay na yari sa mga kristal. Ang mga dingding nito ay tila sahig na may disenyong mosaiko na gawa sa mga kristal, at ang pundasyon nito ay kristal din. Ang kisame nito ay tila landas ng mga bituin at ng mga kidlat, at sa pagitan ng mga ito ay may mga nagniningas na kirubin, at ang langit nila ay tubig. Isang naglalagablab na apoy ang pumapalibot sa mga dingding
at ang mga pasukan nito ay nagliliyab na apoy. At pumasok ako sa bahay na iyon, at ito ay mainit na parang apoy at malamig na parang yelo. Walang ligaya ng buhay sa loob nito. Bumalot sa akin ang takot at ako ay nanginig ng matinding panginginig. At habang ako ay nangangatog at nanginginig, ako ay napasubasob at nakakita ng isa pang pangitain. At narito, may ikalawang bahay na mas dakila kaysa nauna, at ang buong pasukan ay nakabukas sa aking harapan, at ito ay yari sa mga naglalagablab na apoy. At sa bawat aspeto, ito ay napakahusay sa karilagan. Ang karilagan at lawak nito ay hindi ko mailarawan sa iyo. At ang sahig nito ay apoy. At sa ibabaw nito ay mga kidlat at mga landas ng mga bituin. At ang kisame nito ay naglalagablab na apoy. At tumingin ako at nakita ko doon ang isang matayog na trono. Ang anyo nito ay parang kristal at ang mga gulong niyon ay parang sikat ng araw, at naroon makikita ang mga kirubin. At mula sa ilalim ng trono ay nagmumula ang mga agos na nagniningas na apoy upang ako'y hindi makatingin doon. At ang dakilang kaluwalhatian ay nakaupo doon, at ang kanyang damit ay nagniningning ng higit pa kaysa araw at mas maputi kaysa alinmang niebe. Walang sino man sa mga anghel ang makapapasok at makakasulyap sa kanyang mukha dahil sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at walang laman na makakasulyap sa kanya. Ang nagniningas na apoy ay nasa palibot niya, at isang malaking apoy ang nakatayo sa harap niya, at walang makalapit sa kanya sa paligid. 10,000 beses ng 10,000 ang nasa paligid niya, ngunit hindi niya kailangan ng tagapayo. At ang mga pinakabanal na malapit sa kanya ay hindi umalis sa gabi ni lumayo sa kanya. At noon ay napatira pa na ako, nanginginig, at tinawag ako ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling bibig. At sinabi sa akin, "Halika rito, Enok, at pakinggan ang aking salita." At lumapit sa akin ang isa sa mga banal at inahon ako, at pinatayo niya ako at pinapunta sa pintuan. At yumuko ako nang nakaharap sa lupa. At sumagot siya at nagsabi sa akin, at narinig ko ang kanyang tinig, "Huwag kang matakot, Enok, ikaw na matuwid na tao at tagapagtala ng katwiran. Lumapit ka rito at pakinggan ang aking tinig. At humayo ka. Sabihin mo sa mga tagapagbantay ng langit na isinugo upang mamagitan sila. Dapat kayong mamagitan para sa mga tao at hindi mga tao para sa inyo. Bakit ninyo iniwan ang kataas-taasan, banal at walang hanggang langit, at sumiping sa mga babae at dinungisan ang inyong sarili sa mga anak na babae ng mga tao, at kumuha kayo ng mga asawa at gumawa ng tulad ng mga anak ng lupa, at nag-anak ng mga higante bilang inyong mga anak. Bagaman kayo ay banal, espiritual na namumuhay sa buhay na walang hanggan, kayo ay nadungisa ng inyong sarili sa dugo ng mga babae at nanganak sa dugo ng laman, at gaya ng mga anak ng tao ay nagnanasa sa laman at dugo, na gaya rin nila na namamatay at mamamatay. Kaya nga binigyan ko rin sila ng mga asawa upang mabuntis nila sila at magkaanak sa pamamagitan nila, upang walang magkukulang sa kanila sa lupa. Ngunit kayo ay dating espiritual, nabubuhay sa buhay na walang hanggan,
at walang kamatayan para sa lahat ng mga henerasyon ng mundo. At sa makatuwid ay hindi ako nagtalaga ng mga asawa para sa inyo, para sa kung tungkol sa mga espiritual sa langit at sa langit ang kanilang tahanan. At ngayon, ang mga higante na ginawa mula sa mga espiritu at laman ay magiging tinatawag na masasamang espiritu sa lupa, at sa lupa ang kanilang tahanan. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa kanilang mga katawan dahil pinanganak sila sa laman at mula sa tagapagbantay ng kanilang pangunahing pinagmulan. Magiging masasamang espiritu sila sa lupa at masasamang espiritu ang itatawag sa kanila. At ang mga espiritu ng mga higante ay mga pahirap, nang aapi, sumisira, umaatake, nakikidigma at gumagawa ng pagwasak sa lupa at nagdudulot ng kaguluhan. Hindi sila kumukuha ng pagkain, ngunit gayon paman, gutom at uhaw, at nagiging sanhi ng mga pagkakasala. At ang mga espiritong ito ay magbabangon laban sa mga anak ng tao at laban sa mga kababaihan, sapagkat sila ay nagmula sa kanila mula sa mga araw ng pagpatay at pagkawasak at pagkamatay ng mga higante. Mula sa mga kaluluwa ng kanilang laman ang mga espiritu. Pagkalabas ay lilipulin at magkakaroon ng paghatol. Sa gayoy sila'y lilipunin hanggang sa araw ng katuparan, ang dakilang paghatol kung saan ang edad ay matatapos sa ibabaw ng mga tagamasid, at ang mga walang Diyos, oo, ay lubusang matatapos. At ngayon tungkol sa mga tagapagbantay na nagdala sa iyo upang mamagitan para sa kanila na nasa langit noong una, sabihin mo sa kanila, nasa langit na kayo, ngunit ang lahat ng mga hiwaga ay hindi pa nahahayag sa inyo. At nalalaman ninyo ang mga walang kabuluhan, at ang mga ito sa katigasan ng inyong mga puso ay ipinaalam ninyo sa mga babae. At sa pamamagitan ng mga misteryong ito, ang mga babae at lalaki ay gumawa ng maraming kasamaan sa lupa. Sabihin nga sa kanila, wala kayong kapayapaan. Ika-6 na kabanata, kinuha ng anghel. Kinuha at dinala ako ng mga anghel sa isang lugar kung saan nandoon ang mga naroon na, tulad ng nagniningas na apoy, at kapag naisi nila, sila ay lumilitaw bilang mga tao. At dinala nila ako sa lugar ng kadiliman, at sa isang bundok na ang dulo ng tuktok ay umaabot sa langit. At nakita ko ang mga dako ng mga tanglaw, at ang mga kayamanan ng mga bituin, at ng kulog, at ng pinakamalalim na kalaliman, kung saan naroon ang isang maapoy na busog at mga palaso at kanilang lalagyan, at isang maapoy na tabak, at lahat ng mga kidlat. At dinala nila ako sa tubig na buhay, at sa apoy ng kanluran na tumatanggap ng bawat paglubog ng araw. At ako ay dumating sa isang ilog ng apoy, kung saan ang apoy ay umaagos na parang tubig at dumadaloy sa malaking dagat patungo sa kanluran. Nakita ko ang malalaking ilog, at narating ko ang malaking ilog at ang malaking kadiliman, at napunta sa lugar kung saan walang lumalakad na laman. Nakita ko ang mga bundok ng kadiliman ng taglamig, at ang lugar kung saan ang lahat ng tubig na may malalim na daloy. Nakita ko ang mga bungad ng lahat ng ilog ng lupa, at ang bungad ng kalaliman.
Nakita ko ang mga kayamanan ng lahat ng hangin. Nakita ko kung paano niya ginamit ang mga ito upang punan ang buong nilikha at ang matatag na mga pundasyon ng daigdig. At nakita ko ang batong panulok ng daigdig. Nakita ko ang 4 na hangin na humahawak sa kalawakan ng langit. At nakita ko kung paano ibinuka ng mga hangin ang mga arko ng langit at kung paano sila nanatili sa pagitan ng langit at ng lupa. Ang mga ito, ang mga haligi ng langit. Nakita ko ang mga hangin ng langit na umiikot at dinadala ng paikot ang araw at lahat ng mga bituin sa kanilang tagpuan. Nakita ko ang mga hangin sa lupa na nagdadala ng mga ulap. Nakita ko ang mga landas ng mga anghel. Nakita ko sa dulo ng lupa ang kalawakan ng langit sa itaas at ako'y nagpatuloy at nakakita ng isang lugar na nagniningas araw at gabi, kung saan mayroong 7 kabundukan ng mga kahangahangang bato, 3 sa silangan at 3 sa timog, at para sa mga patungong silangan ay may kulay ang bato, at ang isa ay perlas, at ang isa ay hasinto, at ang mga iyon ay patungo sa timog ng pulang bato. Ngunit ang gitna ay umaabot sa langit na parang trono ng Diyos ng alabastro, at ang tuktok ng trono ay sapiro. At nakakita ako ng nagniningas na apoy, at sa kabila ng mga bundok na ito ay isang rehiyon, ang dulo at dakilang lupa. Doon na kumpleto ang mga langit. At nakita ko ang isang malalim na kalaliman na may mga haligi ng makalangit na apoy. At sa gitna nila ako'y nakakita ng mga haligi ng apoy na bumagsak na hindi nasusukat sa taas at patungo sa ilalim. At sa kabila ng kalalimang iyon ay nakita ko ang isang lugar na walang kalawakan ng langit sa itaas at walang matibay na pundasyon sa lupa sa ilalim nito. Walang tubig sa ibabaw nito at walang mga ibon, ngunit ito ay isang basura at kakilakilabot na lugar. Nakita ko doon ang 7 bituin na parang malalaking bundok na nagniningas, at sa akin, noong ako ay nagtanong tungkol sa kanila, sinabi ng anghel, ang lugar na ito ay ang dulo ng langit at lupa. Ito ay naging isang bilangguan para sa mga bituin at hukbo ng langit. Ang mga bituin na gumulong sa apoy ay yaong mga lumabag sa utos ng Panginoon sa simula pa ng kanilang pagbangon, sapagkat hindi nila ginawang lumabas sa kanilang mga takdang panahon, at siya ay nagalit sa kanila at iginapo sila hanggang sa panahon ng kanilang pagkakasalang dapat tapusin sa loob ng 10,000 taon. At sinabi sa akin ni Uriel, dito tatayo ang mga anghel na nakipag-ugnayan sa mga kababaihan, at ang kanilang mga espiritu na nag-aanyong iba't ibang anyo na nagpaparumi sa sangkatauhan at nagliligaw sa kanila upang mag-alay sa mga demonyo bilang mga Diyos. Dito sila tatayo hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom na gagawin sa kanila, hahatulan hanggang sa sila ay matapos. At ang mga babae ng mga anghel na naligaw ay magiging mga sirena, at ako si Enoch lamang ang nakakita ng pangitain, ang mga wakas ng lahat ng bagay, at walang sino man ang nakakita sa aking nakita.